Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, June 29, 2025, Sunday. Alamin natin ang status ng low pressure area na patuloy nating minomonitor at yung posibilidad nitong maging bagyo next week. Nagbago kaya ang galaw nito at habagat patuloy na magpapaulan sa ilang parte ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon, patuloy ang epekto ng southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng bansa sa mga lugar gaya ng Metro Manila, buong Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Soxargen, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Asahan na ang maulap na kalangitan na may kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan. Lahat ito ay dala ng habagat kaya hindi ito basta-bastang ambon lang. May posibilidad na magdulot ito ng pagbaha o landslide lalo na kung tuloy-tuloy ang buhos. Sa Bicol Region at sa natitirang bahagi ng Mindanao, gayon din sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Medyo mas kalmado pero hindi rin dapat maging kampante. Makakaranas pa rin kayo ng bahagyang maulap na kalangitan na may posibilidad ng panandali ang pag-ulan dulot ng habagat. Sa mga natitirang bahagi ng Luzon naman, ang weather ay magiging partly cloudy to cloudy pero posibleng may isolated thunderstorm na maaaring magdulot ng localized flooding. Pero hindi lang ito ang dapat nating bantayan. Sa silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility, patuloy nating binomonitor ang isang low pressure area. Hindi pa ito ganap na bagyo pero ayon sa mga international models tulad ng European model at GFS, Global Forecast System, may posibilidad itong maging isang ganap na tropical depression pagsapit ng Huwebes sa susunod na linggo. Ang kagandahan lang, base sa kasalukuyang datos, hindi ito inaasahang direktang tatama sa kalupaan ng Pilipinas. Ayon sa European model, habang lumalapit ang LPA, hindi ito tuluyang papasok at babangga sa kalupaan, kundi posibleng umakyat ito pahilaga o hilagang silangan, palayo sa ating bansa. Pero may epekto pa rin ito dahil sa posisyon niya. Maaari nitong hilahin ang hanging habagat na siyang dahilan ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng ating kapuluan. Dagdag pa rito, may isa pang bagyong namataan sa itaas ng LPA na dahilan para magkaroon ng hilahan ang dalawang bagyo. Sa kabilang banda, pareho rin halos ng senaryo ang ipinapakita ng GFS model. Ang nakikita nito ay dalawang sama ng panahon sa silangan na maaaring maghilahan. Bukod pa rito, may isa ring weather disturbance na sinisilip sa kanlurang bahagi ng bansa na posible ring maging ganap na low pressure area ayon sa GFS. Gayunpaman, marami pang pwedeng magbago dyan sa mga susunod na mga araw. Kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor at pag-antabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.